Isa po sa mga tampok na kwento sa Gabi ng Lagim the Movie ang tungkol sa mga berbalang kung tawagin, kinatatakutan dahil kumakain daw ang mga ito ng bangkay. Sa pinakadulong isla ng Pilipinas, pagkagat ng dilim, gumagapang dito ang takot. Meron daw kasi ritong gumagalang mga nilalang na ang puntirya, hindi lang ang mga buhay, pati na raw mga patay. Lumupad sila, o malo sila, supsupon nila. Ang tawag nila sa ganitong nilalang, balbalan o berbalang. Ang paniniwala ukol sa mga berbalang ang pangalawang tampok na istorya sa KMJS Gabi ng Lagim the Movie na mapapanood na simula November 26 sa mga sinehan. Pagbibidahan ito ni Sanya Lopez, Rocco Nasino at Elijah Canlas sa direksyon ni Direk Dodo Dayaw, kilala sa paggawa ng horror films na sumasalamin sa takot at trauma ng lipunang Pilipino. I'd like to think it's a very interesting story because it's really about a brother and a sister taking care of each other. Energizing kasi matagal na akong hindi nagdi-direct. Ginanahan kami mag-shoot ulit. At ang kwento tungkol sa mga berbalang, hindi gawa-gawa lang. Katunayan, noong 1890s, isang explorer mula Great Britain ang di umano nakasalamuhan nito, si Ethelbert Forbes Skirchley. Ang kanyang engkwentro sa berbalang na ilathala pa sa libro ni Rupert Gold na Oddities, A Book of Unexplained Facts. Ang berbalang inilarawan na may matang katulad sa pusa, may pakpak na para namang sa paniki, at mahahaba ang mga kuko na siya raw gamit nila sa paghuhukay sa mga nakabaong bangkay. They dig open the graves and eat the entrails of the corpses. Ang mga paglalarawan ni Skirchley, isang siglo na ang nakalipas, tumutugma sa kwento ngayon katulad ng testimonya ni Jenny Lynn. Taong 2016, habang ipinagbubuntis daw ni Jenny Lynn ang kanyang pangatlong anak, kung ano-anong kababalaghan daw ang kanyang naranasan. Pati yung pagbuntis, marinig namin, magdaan, yung tinig nila ba? Nailuwal naman daw ni Jenny Lynn ang kanilang sanggol, pero lumaki itong sakitin. Di yun makatulog yung anak ko isang gabi, masakit talaga yung tiyan niya. Naglabas yung asawa ko, pati yung anak ko na binatilyo. Tapos nagpausok na sila doon sa likod ng bahay namin. Kasi parang tingin namin nandyan sila. Sabi ng anak ko, "Ma, may nakita ako tao doon sa puno ng nyug. Ganyan daw yung pakpak niya." Tapos wala na, hindi na nakita. Bilisan mo! Mahal! Kinabukasan, hindi raw bumubuti ang lagay ng kanyang anak. Dinala namin yung anak ko sa clinic. Hindi na rin ng dextrose kasi madami na talagang tusok yung katawan niya. Minalap na yung ugat sa ulo niya. Marami na yung tusok kahit sa ulo, sa paa. Sinubukan pa raw nilang dalhin ang kanyang anak sa mas malaking pagamutan sa kabilang isla. Pero dahil sa layo ng kanilang lugar, hindi na ito umabot pa roon. Makina ng speedboat na sira. Doon na rin na ng hininga yung anak ko sa gitna ng laot. Tay, berbalang tay! Hinala ni Jenny Lynn ang di umano engkwentro niya sa berbalang nung gabing nagkasakit ang kanilang anak. Isa na raw masamang pangitain. Yun, sabi nila, pag may nagkasakit, magpunta sila. Parang nag-aantay sila na mamatay na. Yun ang gusto nila. Kasi yun ang puntahan nila. Yung tulad ng anak ko. Magpahanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang takot ni Jenny Lynn sa mga berbalang. Ayoko kasing banggitin yung pangalan nila kasi marinig nila. Matakot kami, sir. Sa patuloy na pagsiyasat ng aming team sa maalamat na berbalang, may lumapit sa kanila. Ang babaeng itago natin sa pangalang Marie.
Pinapatotohanan daw niya na ang berbalang hindi lang alamat o kwentong bayan. At hindi lang daw niya ito nakainkwentro, kundi kadugo pa raw niya. Inapo ko, barbalan. Kita ako indagbos niya. Tag na siya lumupad tao. Pag lumupad na siya, manjari na siya biya manok-manok. Di umano, personal din daw niyang nasaksihan ang pagbabagong anyo ng kanyang lola. Nagdaig kami kumulang iban siya. Pagkulang niya, magputos siya habaloy, dumaog siya pang siya lumupad. Taong nasakit, burus, tao patay, supsupon nila. Gayunpaman, meron naman daw kahinaan ang mga berbalang. Insukang sinbarbalan, suwa, magsunog tile, mawaho, sumunog-sunog kami. Ang pari niya haluhon inapo niya. Hikapas barbalan, dihilan siya ilmo. Ang pagiging berbalang daw namamana dahil dito si Marie, katulad ng kanyang lola, di umano naging berbalang din. Barbalan ako, sa di ako magpangantao, marayaw ako tao. Buhion ko yung tao, uwatan ko yung tao. Misan ako barbalan, makontro ko ray sab, di ako magkaon tao. Yung berbalang matagal na yan, no? Nangyari yan nung kapanahunan pa ng mga Kastila kung saan ginawa ng mga Espanyol, yung mga babaylan natin na umaayaw sa kanilang reliyon ay ginawang mga berbalang. Huwag natin katakutan ang mga lugar kung saan ay may sinasabi tayo ay kababalaghan dahil mayaman ang lugar na ito sa kwentong bayan, mayaman dito sa kalikasan at parte ito ng ating kamalayan at ng ating lipunan. Ang takot na hinahasik ng mga berbalang tampok sa KMJS Gabi ng Lagim, the movie, na mapapanood na ngayong November 26 sa mga sinehan. Kaya siguruhin pong isama ang buong barkada at pamilya para meron kayong kasama. Dahil baka hindi nyo ito kakayaning mag-isa. Buong pagmamalaking inihahandog ng GMA Pictures at ng GMA Public Affairs ang taunang inaabangang Halloween special ng Kapuso Mo Jessica Soho na ngayon isa ng ganap na pelikula. Mapapanood na ito sa mga sinehan simula November 26 at narito na po ang official full trailer ng KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man ikaw, La. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Baka siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit nila ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pamuke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Mother Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo nagpapatay. Nakampi natin ng Diyos. Magsumakita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya!
Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Naharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumapakita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo sa impyerno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa Kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.